Asahan ngayong Agosto ang simula ng 6 na buwang refund na ipatutupad ng Meralco. Kung magkano yan, narito ang Frontline Report. Mula halos 9,000 pesos noong Marso, halos dumoble sa 16,000 pesos ang electric bill nila Jose Francisco noong Hunyo. Partida raw, nagtitipid pa sila. Mula raw sa dating 3 inverter aircon, isa na lang ang kanilang ginagamit. Isang refrigerator, washing machine at computer. Kaya makatutulong daw kahit paano na magkakaroon ng refund mula sa Meralco. Okay, so like, hindi enough yung pagbabawi nun eh. Unless siguro that they're gonna do something like yung tanggalin talaga yung system loss sa bills namin talaga. Nitong weekend, inutusan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na i-refund ang kabuuhang 9.5 billion pesos sa mga customer nito. Katumbas ito ng 34 centavos per kilowatt hour na refund. Mas malaki sa residential customers na pwedeng umabot sa 59 centavos. Depende kung magkano ang buwanang konsumo. Kung kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour ang isang bahay, 118 pesos ang aasahang refund kada buwan. Para sa mga customer, lalabas ang refund sa monthly bill bilang hiwalay na item na may label na AWAT Refund Collect na makikita sa loob ng billing. Suportado naman yan ng Meralco. Susunod daw agad sila sa direktiba ng ERC. Anila pa, sila mismo ang naghain ng 2 magkahiwalay na aplikasyon para sa naturang refund. Magsisimula ang refund sa billing ngayong Agosto. Pero kung may refund, may pinayagan din ng ERC na singilin ng Meralco sa mga consumer. Yan ay ang 8.71 billion na under-recoveries o kulang na nasingil sa generation, transmission at government charges mula taong 2011 hanggang 2022. Papatak ito ng 0.07 centavos per kilowatt hour at sisingilin nila sa loob ng 36 months. Mas malaki pa rin naman ang refund, pero ayon sa alyansa ng mamamayan laban sa mataas na kuryente, kulang pa yan. Parang laban-bawi lang ang nangyari, mas mahaba pa yung pagbabayad ng refund kaysa doon sa instruction ng ERC para makolekta yung underpayment daw ng mga consumer natin. Dapat daw busisiin mabuti kung paano aalisin o babawasan ang system loss na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-5 SONA. Sa ngayon, nag-file na ng Senate Bill No. 2345 si Senator Chis Escudero para amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 para hindi ipasa sa mga consumer ang system loss ng mga energy companies. Bumuo na rin ang task force ang DOE kasama ang ERC at iba pang grupo upang maisulong ang pangako ng pamahalaan ng patas na electricity rates. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.